Good morning! Today's nasa labas ako mga ka-viewers. Finally nakalabas ako. So, ayun, happy na si Inday dahil nakalabas na tayo mga kalangga. So, today's guys, may ipapakita ako sa inyo, ha? Nagpo-frozen na baga, tingnan nyo. Tingnan nyo guys, so, diba nakikita nyo, nagpo-frozen na siya, diba? So, ayan, mga ka-viewers, as in talaga na nagpo-frozen na talaga dito. Ang lamig na nga, pati yung kamay ko. As in parang nanginginig na sa lamig, sobrang lamig. Alam niyo ba yung lamig na parang nasa freezer nung nasa ref? Ganun kalamig dito. And yet, it is December pa lang, pero sobrang lamig na talaga as in. So, ang asawa ko andun, pupunta kami ngayon sa supermarket dahil tawag nito, ibebenta namin yung bote, yung mga plastic ganon. Tapos maglalaro kami ng maglalaro kami ng loto. So ayun, I have here, tinanong niya ako kung meron akong mask or mask kasi hindi nga pwede pumunta ng supermarket ng walang mask. So bawal na bawal yun. Lamig talaga, uy. Kahit may araw na, pero as in sobrang lamig. Ganun. Tingnan nyo yun, dun banda pakikita ko sa inyo yung mga frozen na halaman gawa sa lamig. So ito guys, oh, ganito yung mga frozen. So ayan, as in talagang nagpo-froze na siya. And makikita nyo banda, namumuti na yung mga dahon. So, tingnan nyo. Ganun yung itsura. So, ganito pag frozen. Ayan. As in talaga, frozen talaga siya. Ito pa, sobrang kapal, oh. Ayan. As in frozen. Na-frozen na talaga siya. Ganito yung itsura niya kapag nag-frozen na yung mga halaman dahil sa sobrang lamig kahit may araw. Tapos dito naman sa pinagdadaanan namin mga ka-viewers, tingnan nyo yung mga puno. Teka lang, kami mga tao pa, hindi pa ako makapaggawa ng videos. Andun si Mr. O. Ayan. So, ito yung mga namumutli. At saka, ito yung mga puno today. Makikita nyo walang dahon. So, usually, ito yung makikita nyo, lahat ng dahon nagkakalaglagan. At saka, frozen din. Ayan. So, today's guys, andito ako sa labas. So, malapit na kami sa may, supermarket. Maano nga lang yung araw. Uy, hindi ako kita. So, ito yung looks today sa paligid namin. Ayan, napapansin nyo, diba? Yung mga puno, halos wala ng mga dahon. Usually, ganito talaga pagka pa-winter na. No? Ngayon hindi pa siya winter, but mafe-feel mo talaga na winter na siya dahil nga sa sobrang lamig. So, ito yung sa paligid ko. Pakikita ko sa inyo. Ayan. Si asawa ko, no? Sigarilyo pa more. Cigarette is life. So, ngayon lang talaga ako mga ka-viewers nakalabas. Uy, but I feel happy. Dahil nakalabas na nga ako at nasilayan ko na ang magandang itsura ng Germany. Ayun, ang ganda. Kahit malamig, sobrang lamig. Kahit nafe-feel ko na yung parang nagpo-froze na yung kamay ko, but I enjoy. Ganon. Tingnan nyo dun later on. Tao pa sa likod ko, uy. Tingnan nyo si Habi mga kalangga. Si Habi.
Tingnan nyo mga ka-viewers. So, ito yung mga nagpo-frozen. Ayan, namumuti na. Yung mister ko, ayan, ito yung itsura today's. So, tingnan natin dun banda. Ganda. Yeah, Ishkomi. Ayan. So, bilis-bilisan ko lang mga ka-viewers, ha? Dahil marami ng tao. Mister ko. So, hello guys. Andito kami ngayon sa tinatawag na Home for the Agent. Yung sinasabi ko dati na ito yung mga bahay para sa mga matatanda na usually also dito sa Germany yung tinatawag nila na kapag kayo ay matanda na, tapos halimbawa wala na may mag-aalaga sa inyo, tapos halimbawa na yung yung mga anak nyo, 'di ba? Halimbawa mga ganyan, busy sa pagtatrabaho, usually dito nila nilalagay yung kanilang mga magulang para may mag-aalaga. At usually yung mga nag-aalaga naman sa mga matatanda na ito yung tinatawag nila na caregiver or yung mga tinatawag nila na personal nurse. So, ito yung mga itsura ng Home for the Agent. Tama ba? Home for bahay ng mga matatanda. So, doon naman sa bansa natin, sa ating bansang Pilipinas, ewan ko lang kung meron tayong tinatawag na home for the agent ba yun? Tama ba yung sinasabi ko? Bahay kalinga. Mukhang meron tayo nun, no? Pero hindi tulad dito sa ibang bansa na napakarami. Dito, sobrang marami talaga. As in, hindi mo makikita na yung mga matatanda is paligoy-ligoy lang sa daan dahil nga meron silang tinatawag na bahay para sa mga matatanda. At saka usually pag dito, of course may binabayaran din yan. Mahal din ang bayad. Almost mga nasa 4,000 euro I think yung binabayaran kada buwan sa mga matatanda. At saka yung mga nagbabayad nun, of course yung mga naiiwan, yung mga anak, tapos pinapaalaga nila sa tinatawag natin na caregiver or yung tinatawag nila na personal nurse. Ito yung mga personal nurse na siya talaga yung nag-aalaga sa pasyente or sa matanda. So, sila yan yung muna. So, ito yung views mga ka-viewers. Yan yung bahay para sa mga matatanda. Nakikita nyo yan. Tapos may nagba-bicycle pa. Ayan. So, ito siya. Ang ganda. And then, dito naman sa part na to, meron si hubby ko. Merong grocery doon sa baba at saka ayan. So mga ka-viewers, nakabili na kami ng aming beer, nakapagtaya na kami ng aming loto at saka nakabili na rin kami ng kebab. Ito yung aming pananghalian ni Mr. Yung kebab. Yun, Turkish food. So, yun, masarap kaya yung kebab. Ayun. So, mga ka-viewers, pauwi na kami sa aming bahay. Sobrang lamig na talaga. Nagpo-froze ng aking kamay. As in, sobrang lamig na talaga din eh. So, mga ka-viewers, ako'y hinihingal. Hanggang dito lang yung aking vlog today, ha? And I hope na nagugustuhan nyo naman yung aking vlog. At saka, mga ka-viewers, pakisuportahan naman akong maiki. Kasi bilang pa yung ating
ating mga tagapagsusubaybay. Kailan pa kaya tayo magiging successful? Kailangan pa ni Dalagang Pilipina magkayod ng magkayod para sa ikauunlad ng ating buhay. Ako'y nananawagan sa aking mga tagapagsubaybay. Please, panoorin nyo ang aking videos. dahil mahirap kumita dito. Ay, nanawagan si Dalagang Pilipina na sana'y suportahan nyo. Anyways, uuwi na talaga ako sa bahay. Kami sa bahay, kasama ko si husband. Ayan siya. So, mga ka-viewers, hanggang dito na lang yung aking vlog. Okay? At saka, see you for my next vlog na naman ulit kung makakalabas ako. So, abangan nyo lagi. Dahil marami akong i-share about sa mga buhay-buhay dito. Ayun, no? Oh. Ano pa kayong sinisilayan nito? Ayun. Hanggang dito na lang talaga. Bye-bye ha. Bye-bye. At saka sa tingin nyo mga ka-viewers na yung vlog ko ay nakakatulong din naman on how to get, kung paano makakuha ng mga iba't ibang karanasan, iba't ibang ideas about sa mga buhay-buhay dito, about sa mga kultura, at saka about sa mga lifestyle. Abangan nyo lagi dahil unti-unti kong i-share dito sa vlog ko ang lahat ng mga karanasan ko dito. Kasi gusto ko na maibahagi din yung mga naranasan ko. Hindi lang naman para sa akin, kundi para ito sa lahat ng mga Pilipino na natitira o magtatrabaho dito sa ibang bansa. So, ito ay may emergency pa, oh. Ito ay alay ko para sa inyo dahil yung mga karanasan ko ay subok na. So, hanggang dito na lang mga ka-viewers. Okay? See you for my next vlog. And please don't forget to subscribe for more updates. Bye-bye!